Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Totoo nga ang sinasabi nila na ang tao'y isang mahina pagdating sa tukso. At depende na sa'yo kung magpapatalo ka rito. Ang isang matinong gawain at trabaho sana na siyang magpapabawas sa mga problema ay siya ring mismong magpapalala nito. Dahil sa isang pagkakamali, nasa simula pa'y inayawan na sana. Magandang araw po sa mga tagapakinig at patuloy na sumusuporta sa channel na to. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gina, 42 years old, at kasalukuyang kasambahay dito sa ibang bansa. Meron akong 4 na anak at 3 sa mga ito ay nag-aaral habang ang isa ay 3 taong gulang pa lamang. Ang aking asawa ang nag-aalaga sa mga to dahil siya ay may karamdaman at hindi na rin makapagtrabaho. Sa totoo lang, Miss Roxy, umalis ako ng Pilipinas at nagtrabaho bilang kasambahay dahil sa sobrang hirap ng buhay. Naaawa ako sa aking mga anak dahil palipat-lipat kami ng tirahan. Gayunpaman, ito lang ang tanging pag-asa para maiahon ko sila sa kahirapan. Kaya isang biyaya talaga para sa amin na tinulungan ako ng kumari kong si Emma sa paglabas ng bansa. Matagal na rin kasi siya sa Amerika at alam na niya ang buhay ng isang OFW at kung paano ang mundong ginagalawan niya. Natsyempohan kasi na ang kaibigan ng amo niyang lalaki ay naghahanap din ng kasambahay dahil ang asawa nito'y nagiging abala na sa kanilang negosyo. Hindi na ako nagdalawang isip at pinasok ko na agad ang oportunidad. Sa unang dating ko sa ibang bansa ay labis talaga akong nahirapan. Dahil hindi ako sanay na mawalay sa mga anak ko. Pero tinatagan ko ang loob ko at pinagbutihan ang pagtatrabaho para makapagpadala ako ng pera sa kanila. Kung mapupunta ka sa mabuting amo, swerte ka. Iyon ang sabi ng kumari ko bago ako lumipad ng ibang bansa. At tingin ko ay tinamaan naman ako ng swerte. Dahil ang babait sa akin ni na Ma'am Jackie at Sir Robert. Hindi araw-araw umuwi si Ma'am Jackie sa bahay nila dahil siya ay isang chef at siya na ang nag-aasikaso ng negosyo nilang restaurant. Gayunman, ang laging nasa bahay lang nakasama ko ay si Sir Robert. Nalaman kong direktor siya dati ng isang sikat na istasyon pero wala na akong alam kung bakit hindi siya pumapasok. Nagdaan naman ang mga araw na komportable ako sa pamamahay ng mag-asawa. Bigla na lang itong nagbago nang isang beses na magtama ang mga mata namin ni Sir Robert. May kakaiba rito na malayo sa paraan ng tingin niya nung kararating ko pa lamang. Mabibigat at minsan pa'y saglit niyang nilalakbay ang mga mata niya sa katawan ko. Dumadaan lang ako sa harap niya at ipinapakita kong hindi ako naapektuhan. Pero sa loob ko may pagtataka at kaba. Lumipas ulit ang mga araw. Pinagbuti ko ang pagtatrabaho at nakapagpadala ko sa pangalawang sweldo ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Masaya ako dahil malaki ang naitutulong ko sa mga anak ko. Pero ang kabang nararamdaman ko sa tuwing nasa paligid si Sir Robert o kaya'y nasa isang espasyo kami ay unti-unting lumalakas. Unang beses na nakaramdam ako ng panginginig ng aking tuhod nang lapitan niya ako habang nakaharap ako sa sink at naguhugas ng pinagkainan. "You're so beautiful, Gina." Bulong niya sa akin at bahagyang hinawi ang buhok ko na nakaharang sa pisngi ko. Sinuklian ko lang siya ng isang matipid na ngiti. Unang beses kong nakita ng malapitan ang mga mata niyang kulay asul. Nangungusap ang mga to. Parang may sinasabi pero hindi ko mawari ang mga nakakubli. "You're even more beautiful when you smile. You should do that often." Tugon niya sa malambing na boses. May parang kuryente na nanggaling sa tiyan ko, paakyat sa batok ko na nagpatayo sa mga balahibo ko doon. Iba ang tono ng boses niya. Para akong hinihele. Pero nilabanan ng utak ko ang nararamdaman ko. Nandito ako para magtrabaho, dapat hanggang doon lang ako. Tumalikod ako sa kanya at dumistansya. Siguro ay napansin niyang nailang ako sa biglang pagpuri niya sa akin. Pero hindi siya umalis at pinanood lang ako.
Kasunod na lang nun ay ang pagkuha niya ng tubig sa refrigerator. Tumalo ng puso ko na magtama ulit ang mga mata namin. Habang gumagalaw ang lalamunan niya sa pag-inom ng tubig, ay nakapako naman ang mga mata niya sa akin. Binawi ko ang aking tingin. Nakakalito, Miss Roxy. Alam ko sa sarili kong merong ibang ipinapahiwatig ang mga ikinikilos niya. At hindi ito simple lang na kabutihan galing sa isang amo. Sinubukan ko na lang baliwalain ulit. Kailangan ko pang tapusin ang 2 taon na kontrata ko, Miss Roxy. Gayunman, araw-araw kong nararanasan ang mga sulyap, titig, haplos, at mga bulong ni Sir Robert sa akin. Ang mga papuri niya sa akin ay hindi ko nararanasan sa asawa ko. Kaya naman, nakakapanibago ang lahat ng ito. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung alin dito ang totoo. Sa likod ng isip ko'y naiilang ako at gusto kong lumayo sa tuwing lumalapit siya sa akin. Pero sa tuwing nandyan na ang presensya niya, bakit kaya hindi ko man lang magawang lumayo sa kanya? Bakit kaya hindi ko man lang magawang umiwas? Isang araw, naghumirentado ng husto ang dibdib ko nang ipatawag niya ako sa opisina niya sa loob ng bahay nila. Gulat na gulat ako sa limpak-limpak na pera sa ibabaw ng lamesa niya. Habang siya'y nakaupo at nakatingin ng matalim sa akin. Sa puntong yon, hindi nakakatakot ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang nangungulila. Parang may matagal na siyang inaasam. Para akong natutuyuan ng laway sa bibig sa nakikita ko, Miss Roxy. Kung ipagpapalagay ko man, ay doble ang pera sa sweldo ko sa loob ng 3 buwan. Hindi nila ako tinitipid sa sweldo, kaya alam kong napakalaking halaga yon. At hindi ko sana tatanggapin yon, ngunit hindi pumayag si Sir Robert. Ipadala ko raw sa pamilya ko sa Pilipinas at ako na ang bahala sa sobra. Sa paraang yon, tinanggap ko ang pera kahit na ako'y nahihiya, Miss Roxy. Ngunit nang sumapit ang gabi, nangyari ang hindi inaasahan sa loob ng madilim na silid. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko sa punto na parang naguunahan ng mga to. Hindi ko maintindihan kung ito'y tanging kaba lamang o kung may halo itong kagustuhan at pananabik. Kaming dalawa lang ni Sir Robert sa lalim ng gabi. Binigay ko ang aking sarili. Ang aming mga katawan ay nag-isa at pinagsaluhan ng init na aming nadarama. Kinaumagahan, halos hindi ko matingnan ng diretso sa mata si Sir Robert. Nangingibabaw ang hiya at pagsisisi sa akin. Pero nangyari na ang nangyari. Hindi niya ako kinausap, pero paminsan-minsan niya akong hinahawakan. Aaminin kong kahit sinasabi ng isip kong mali, pero hinahanap-hanap ko ang mga lambing at ang init na dulot ng mga haplos niya sa akin. Nasundan pa ang gabing yon. Tuluyang nagiba ni Sir Robert ang pader na nakaharang sa aming dalawa. Araw-araw at gabi-gabi ko nang inaasam ang sayang tila'y aabot sa langit kapag siya ang kayakap ko. Pinagsaluhan namin ang rurok ng kaligayahan kahit ito hindi na tama at hindi dapat. Isang araw, umuwi si Ma'am Jackie. Napakalawak ng salubong niyang ngiti sa akin. Kahit halata na pagod siya sa pagtatrabaho. At unang beses na naramdaman ko ang konsensya sa kapintasang ginagawa namin ni Sir Robert. Habang hinahatid ko ang kape at tinapay sa terrace ng bahay nila, bigla akong nakarinig ng sigaw at kalabog. Muntik pa akong mapaso sa kamay sa pagkagitla. Sinundan ko ang tunog. Nasa kwarto ng mag-asawa. Nagsagutan ang mag-asawa ng matagal at ang tangi kong nagawa ay ang makinig sa pinag-aawayan nilang dalawa. Lumamig na ang kape. Ang pakikitungo rin ni Sir Robert sa kanyang asawa ay malamig na. Sa puntong ito, mas masakit pa ang magtiyaga sa lamig kaysa mapaso sa init. Sumikip ang dibdib ko nang hindi makalampas sa tenga ko ang hagulgol ni Ma'am Jackie. Kinagabihan, sa hapag, gusto ni Ma'am na sasabay ako sa kanila sa hapunan. Hindi na ako makatanggi dahil sumenyas sa akin si Sir Robert na pumayag ako. Ayaw ko rin namang malungkot pa si Ma'am dahil sa simpleng pag-ayaw ko.
Nasa bandang kanan ko si Sir nakaupo. Kahit iniiwas ko man ang tingin ko sa kanya, nararamdaman kong sa akin nakatutok ang mga asul niyang mata. Ang mga mata na nakapagpalambot sa puso ko at nahulog sa kanya. Samantalang si Ma'am nakaharap ko ay ipinapakita niya pa ring maayos lang siya sa pamamagitan ng ngiti. Pero ang mga mata niyang mugto, sa ilalim nito'y kalungkutan at kalumbayan na gustong kumawala. Siya naman ang nauna, pero ang titig na puno ng pagmamahal at silakbo ay nasa akin na. Para akong nalulunod, Miss Roxy. Ang isa'y kasiyahan ko, habang ang isa'y konsensya ko sa kasiyahang bawal. Paano ko ititigil ang kasalanan kung nahihirapan na akong umahon? Sa gabing yon, lumabas ako para umihi dahil walang banyo sa loob ng kwarto ko. Muntik na akong mapasigaw nang may biglang yumakap ng mahigpit sa bewang ko. Kilala ko kung sino ang may-ari ng pabangong yon. I miss you, sweetheart. Bulong niya ng malambing. Napapikit ako sa tamis ng boses niya. Sir Robert. Bulong ko rin. Sinubukang kalasin ang mga braso niyang lalo pa niyang hinigpitan. Let's go to bed. Umiling ako dahil nagsimulang mag-init na naman ang batok ko. Don't worry, she's asleep. Hinaplos niya ng pabilog ang tiyan ko. At sa isang biglang kilos, natagpuan ko na lang ang sarili na nakayakap sa kanya. Sa loob ulit ng madilim na silid, walang nagsasalita. Hindi kami nag-uusap, ang simbuyo lang ng damdamin naming dalawa ang nagkakaintindihan. Bumangon ako ng madaling araw para maghanda ng almusal kahit masakit ang katawan ko. Nakita ko si Ma'am Jackie doon. Nagluluto. Imbis na lumapit ako, ay pinagmasdan ko siya sa pintuan ng kwarto ko. Di hamak na mas matangkad, mas maputi, at mas maganda siya kumpara sa akin. Ako ay kayumanggi, magagaspang ang kamay at hindi maganda. Pero bakit ako ang ipalit ni Sir Robert kay Ma'am Jackie? Ano ba ang meron sa akin? Dapat na ba akong masiyahan dahil ako ang pinili? Umiling ako. Hindi dapat ako nag-iisip ng ganoon. Habang nilalabanan ko ang mga nasa isip ko, ay bigla akong hinawakan ni Sir Robert sa kamay at bahagya niya akong hinihila. Sa kwarto ko siya natulog pagkatapos naming gawin ang bagay na bawal. Binawi ko ang kamay ko dahil baka makita kami. Hindi pa ako handa, Miss Roxy. At lalong hindi ko alam ang gagawin sa oras na malaman ni Ma'am Jackie ang pagtataksil naming dalawa ng asawa niya. Pinilit ko si Sir Robert na umalis sa kwarto ko. Dahan-dahan at maingat. Bago siya pumayag ay nagnakaw muna siya ng isang halik sa pisngi ko. Inayos ko ang sarili ko bago nagtungo sa kinaroroonan ni Ma'am Jackie. Nang makita ko ang mukha niya, nabura ang ngiti ko sa labi. Nakatitig siya ng diretso sa kawalan. Ang mga kamay niya lang ang gumagalaw sa paghahalo ng kanyang niluluto. Napatakip ako sa ilong nang makaamoy ako ng sunog. Ang niluluto ni Ma'am ay nasusunog na. Hindi niya namalayan. Hindi niya napansin. Puno ang isip niya at kasabay nun ang pagpatak ng isang luha. Natataranta kong pinatay ang apoy at kinuha ang kamay niya sa kalan. Gaano ba kalalim ang iniisip ni Ma'am Jackie? Sa puntong hindi na niya nararamdaman ang sakit. Napaatras ako. Hindi kaya may nalalaman na siya? Sa kabakoy dinala ko ang aking mga paa palabas ng kusina. Pero napahinto ako nang tawagin niya ako. Isinama niya ako sa terrace. Doon, hindi ko na magawang pakalmahin ang sarili ko. Naguunahan ang malalamig kong pawis sa noo at kamay. Kahit ang mga tuhod ko'y kaunti na lang at bibigay na. Gina, tawag niya malungkot ang boses. Humugot ako ng malalim na hininga para palakasin ang loob ko. Yes, ma'am. Sagot ko sa nanginginig na boses. Thank you. Matipid na sagot niya. Without your help, I could have burned my house. Tugon niya habang nakayuko. Kahit nahihirapan ako magsalita sa wikang Ingles, ay sinabihan ko siyang pwede niya akong lapitan
kapag may problema siya. Sa paraang yun, bahagyang natabunan ng konsensya ko at bilang sukli na rin sa kabaitan niya sa akin. Nahimasmasan naman ang kaba ko dahil hindi pala ako ang dahilan ng pagkakatulala niya. Ang naging sagutan pa rin pala nila ni Sir Robert. Subalit, malalagay pa rin na ako ang rason ng panlalamig sa kanya ng kanyang asawa. Ang taong kinukwentuhan niya ay ito pala mismo ang makakasira ng buhay niya balang araw kapag nalaman niya ang lahat. At ako yon, Miss Roxy. Kinabukasan, kinausap niya ulit ako sa terrace. Nagtambol na naman ang puso ko sa kaba. Nakita niya kaya kami ni Sir Robert? Sana hindi. Sana ay guni-guni ko lang. Kinain ako ng husto ng aking konsensya nang ilagay niya sa palad ko ng mahigpit ang malaking halaga ng pera. Hindi ko alam kung para saan yon, Miss Roxy. Nagpasalamat lang siya ulit at sinabing sa akin ang mga yon at ipadala ko raw sa pamilya ko sa Pilipinas. Para akong dinaganaan ng mabigat sa dibdib. At sa unang beses ay umiyak ako dahil hindi ko kayang tiisin ang bigat ng konsensya. Isa akong traidor sa taong walang ibang ginawa kundi ang tulungan ako at ang pamilya ko. Napakabusilak ng puso ni Ma'am Jackie. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng kabutihan niya, lalo na at pinagsasamantalahan ko lang. Maswerte nga ako sa amo ko, pero siya naman ang naging malas sa akin. Sa dinami-rami ng mga OFW na hinahangad na mapunta sa mabubuting kamay at umasenso sa buhay, naririto naman ako at inaabuso sila. Ilang beses kong pinag-isipang mabuti, pero kahit bumahaman ang mga luha ko, nagawa ko na ang hindi dapat at nagkasala na ako sa amo kong babae. Mahirap man para sa akin at hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa pamilya ko. Nag-impake ako ng gamit pauwi ng Pilipinas. Nagsinungaling pa ako na kailangan ako ng anak ko dahil ito'y nagkasakit. Pinayagan agad ako ni Ma'am Jackie. Pero ang totoo'y gusto kong tuwirin ang landas na tinatahak ko. Kahit alam kong huli na ako. Hindi ko na kayang pasanin ang bigat ng konsensya ko, Miss Roxy. Unti-unti na akong nalulunod. Hindi ko ipinaalam kay Sir Robert dahil alam kong hindi niya ako papayagan. Pero nang aalis na ako, bigla niya naman akong niyakap ng mahigpit. Please, Gina. Don't go. I can't live without you. Pagsusumamo niya habang umiiyak. Unang beses ko siyang nakita at narinig na umiyak. Iyon ay puno ng lungkot at sakit. Bigla rin ako nasaktan at tumulo ang mga luha ko, Miss Roxy. Mahal ko na si Sir Robert. Sa puntong yon, doon ko napagtanto na siya ang nagiging mundo ko. Ang pangungulila na yon ay hindi ko naramdaman sa asawa ko. Kay Sir Robert lang. Hindi na ako nakaalis, Miss Roxy. At pinagsaluhan ulit namin ang init ng pagmamahalan. Wala si Ma'am Jackie. Malaya kaming gawin ang mga bagay na kami lang ang nakakaalam. Sa iisang bubong, para kaming mag-asawa. Masayang masaya. Iba ang pakiramdam sa patagong pagmamahal. Parang palagi akong nasa rurok ng kaligayahan. Subalit nawala ang lahat ng kasiyahan ko nang masulyapan ko ang kalendaryo na nakasabit sa kwarto ko. Hindi pa ako dinadatnan at magdadalawang buwan na. Naghumirentado ang puso ko at naghina ang mga tuhod ko. Hindi maaari. Pasikreto akong bumili ng pregnancy test at kahit kinakabahan ay tiningnan ko ang resulta. Positive. Inulit ko pa ng 2 beses at 2 guhit pa rin ang lumalabas. Nagbunga ang pinagsaluhan naming bawal na pagmamahal. Nagbunga ang pinagsaluhan naming bawal na pagmamahal, Miss Roxy. Hindi pa alam ni Sir Robert at hindi ko hahayaang malaman niya ito at ng kung sino man. Kaya nagbabakasakali po akong matulungan ninyo. Alam kong kasuklam-suklam ang ginawa ko at unti-unti kong pinagsisisihan ang mga to. Hindi na ako pinapatulog ng konsensya at ayaw ko ring madamay ang bata sa sinapupunan ko.
Ang problemang pinansyal lang sana ay dinagdagan ko pa hanggang sa hindi ko na kaya pang masolusyonan ang lahat. Dahil kahit pilitin ko ang sarili kong bigyan ng kasagutan, alam kong nakasira ako ng relasyon. Nagtaksil pa ako sa asawa at mga anak ko. Paano ko sasabihin kay Sir Robert? Paano kapag nalaman ito ni Ma'am Jackie na ang taong tinanggap niya at tinulungan ay isang taksil pala? Paano ko haharapin ang asawa at mga anak ko? Gulong-gulo na ako sa sitwasyong pinasukan ko, Miss Roxy. Kaya alam kong hindi niyo rin ako magawang intindihin dahil ako ang nagpadala sa tukso. Nasa wastong edad na ako, pero hindi ko pa rin alam ang unang hakbang na gagawin ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Gina.